Ang ating kwento ay nagsimula sa isang sinaunang panahon na walang tiyak na petsa, na umiikot sa isang batang nagngangalang Son Goku. Namumuhay siya ng mag-isa sa kailaliman ng kabundukan at malayo sa sibilisasyon. Wala siyang kaalam-alam sa takbo ng buhay sa labas, at hindi niya napag-alaman na may ibang tao na nabubuhay sa mundo. Ginugugol niya ang bawat araw sa matinding pagsasanay, dahilan upang magkaroon siya ng pambihirang lakas. Ipinanganak siyang may buntot na ginagamit niya bilang kagamitan para mabuhay, dahil inilulubog niya ito sa tubig na parang pamingwit upang makahuli ng isda, isang kasanayang naging mahusay na siya. Nagbago ang lahat ng isang araw, habang pauwi siya dala ang kanyang huling isda, bigla siyang nabangga ng sasakyan. Ang sakay nito ay isang dalagang nagngangalang Bulma. Dahil hindi pa siya nakakita ng ibang tao, inakala ni Goku na si Bulma at ang kanyang sasakyan ay isang kakaibang halimaw na gawa sa bakal, kaya naghanda siyang lumaban. Sa kanyang takot at pagtatanggol sa sarili, binuhat niya ang sasakyan at hinagis ito, na tuluyang nagwasak sa makina. Dahil sa takot, tinutukan siya ni Bulma ng baril at pinaputukan, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanya. Sa huli ay napakalma ni Bulma si Goku at ipinaliwanag na hindi siya halimaw kundi isa ring tao, kaya labis na nagulat si Goku dahil akala niya ang kanyang yumaong lolo lamang ang tanging tao sa mundo. Sa kabilang banda, hindi makapaniwala si Bulma sa nakitang buntot ni Goku at iniisip kung anong uri ng nilalang siya. Nang ituro ni Goku ang wasak na sasakyan at tanungin kung ano ang halimaw na iyon, natawa si Bulma at sinabing ito ay isa lamang kotse. Naalala ni Goku ang mga kwento ng kanyang lolo tungkol sa mga ganitong makina bago ito pumanaw. Nang napagtanto na hindi siya nito kaaway, inanyayahan niya si Bulma na kumain kasama niya, sa pag-aakalang siya ay isang manlalakbay mula sa lungsod. Pumayag naman si Bulma na sumama, ngunit lihim niyang dala ang isang makabagong kagamitan na tinatawag na Dragon Radar, at matatag ang kanyang hinala na ang bagay na kanyang hinahanap ay nasa pag-aari ni Goku. Pagkapasok sa simpleng tahanan ni Goku, agad niyang nakita ang isang kumikinang na bola, isa sa maalamat na Dragon Ball na matagal na niyang hinahanap. Naging maingat si Goku at sinabing hindi niya ito maibibigay dahil ito ay mahalagang alaala mula sa kanyang lolo at ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya nito. Ipinakita naman ni Bulma ang dalawang Dragon Ball na nasa kanya at iminungkahi na subukan niyang paglapitin ang mga ito. Nang ilagay ni Goku ang kanyang bola sa tabi ng mga ito, isang kamangha-mangha na pangyayari ang naganap, dahil ang tatlong bola ay sabay-sabay na naglabas ng mahiwagang liwanag. Ipinaliwanag ni Bulma ang napakalaking halaga ng mga bagay na ito, ngunit hindi lamang sila ang naghahanap ng mga Dragon Ball. Sa parehong oras, isang tamad ngunit sakim na pinuno na nagngangalang Emperador Pilaf, ay naghahanap din ng Dragon Ball at nakakuha na ng isa. Ipinaalala ng kanyang katulong na si Mai na walang silbi ang isang bola lamang, at ipinaliwanag niya na mayroong 7 Dragon Ball na nakakalat sa buong mundo. Kailangang hanapin ang lahat ng 7 ito upang ipatawag ang isang mahiwagang dragon na kayang tuparin ang anumang hiling. Dahil dito, naging labis na adik si Pilaf sa paghahanap ng iba pang mga Dragon Ball upang magkaroon ng kapangyarihang pamunuan ang buong mundo. Samantala, itinuro ni Bulma kay Goku ang alamat ng Dragon Ball, ipinaliwanag niya na ang bawat bola ay may tiyak na bilang ng bituin sa ibabaw nito, na nagsisilbing palatandaan ng ayos nito sa buong hanay. Ang bola ni Goku ay may 4 na bituin, ibig sabihin ay ika-4 ito sa pagkakasunod-sunod. Dahil napansin ang pambihirang lakas ni Goku, matalinong inalok siya ni Bulma na samahan siya bilang tagapagtanggol. Iminungkahi niyang magtulungan sila upang hanapin ang natitirang 4 na bola dahil 3 na ang nasa kanila. Ipinakita rin niya ang Dragon Radar, isang imbensyon na kanyang ginawa upang matukoy ang kinalalagyan ng mga bola. Nang magkasundo, inilabas niya ang isang espesyal na kahon habang naghahanda sila sa kanilang pakikipagsapalaran. Sinabi niyang ang laman nito ay mga kapsul, na kayang magbago sa anumang bagay na kakailanganin nila. Ibinagsak ni Bulma ang isa sa lupa at bigla itong naging isang makinis na motorsiklo. Agad silang sumakay at umalis, ngunit hinarang ng isang dambuhalang nilalang na parang dragon ang kanilang daan, at dinakma ng halimaw si Bulma at lumipad palayo. Ngunit napaka-inosente ni Goku kaya hindi niya napagtanto na kailangang iligtas ito, hanggang sa sumigaw si Bulma para sa kanyang tulong. Pinabilis niya ang motorsiklo hanggang sa lumipad ito sa himpapawid, inilabas ang kanyang mahabang tungkod, at pinalo ang halimaw upang mailigtas si Bulma. Matapos ang mapanganib na pangyayari, nagpatuloy sila hanggang sa lumubog ang araw. Gumamit si Bulma ng isa pang kapsul na naging isang bahay na kompleto sa gamit. Labis na namangha si Goku sa mga gamit sa loob,
mula sa ilaw hanggang sa makabagong kagamitan, ngunit mas lalo siyang nagulat nang makakita ng telebisyon, isang bagay na hindi pa niya nakikita noon. Si Bulma naman ay patuloy na nagtataka tungkol sa buntot ni Goku, at kinagabihan, habang lumabas si Goku upang manghuli ng pagkain, patuloy naman ang paghahanap ni Emperor Pilaf. Dahil sa inip na mayroon lamang siyang isang bola, lumapit ang kanyang mga katulong na sina Mai at Shu na may bagong impormasyon. Iniulat nila na ang iba pang Dragon Ball ay posibleng nakatago sa isang mapanganib na lugar na tinatawag na lambak ng Ujigadani. Walang pag-alinlangan si Pilaf, inutusan niya ang kanyang mga kasama na sumakay sa eroplano at agad na magtungo sa lugar upang suriin kung totoo ang mga balita. Habang lumilipad sila, nakita ni Goku ang sasakyang panghimpapawid mula sa lupa at akala niya ay isang malaking ibon na maaari niyang hulihin at kainin. Nang tuluyang makarating ang eroplano at bumaba ang mga ito, tumakbo agad si Goku upang hulihin ito, ngunit bigla na lamang lumitaw ang isang pangkat ng mga lobo, na gutom at pinapalibutan upang makahanap din ng makakain. Dahil sa takot, mabilis na tumakbo pabalik sa loob ng eroplano sina Mai at Shu upang makatakas, kaya't si Goku na lamang ang lumaban sa mga lobo. Nagawa niyang talunin ang mga ito ng madali, at ginamit pa niya ang kanyang mahabang tungkod upang bumagsak ang buong sasakyang panghimpapawid mula sa himpapawid. Ngunit nang hawakan niya ang mga sirang bahagi ng sasakyang gawa sa bakal, napagtanto niyang hindi ito makakain. Dahil dito, nalungkot siya at kinuha ang isang lobo na kanyang napatay at umuwi na lamang. Inihaw niya ang karne sa ibabaw ng apoy at ikinwento ang kanyang buhay kay Bulma habang sila ay kumakain. Sinabi niya na hindi niya kilala ang kanyang mga magulang, at pinalaki siya ng kanyang lolo na si Son Gohan, na natagpuan siyang isang sanggol na inabandona lamang sa kabundukan. Pagkatapos mag-usap, nagpahinga na sina Goku at Bulma at natulog para sa gabi. Kinaumagahan, nakita nila ang isang pagong na naglalakad ng mag-isa malapit sa kanilang tahanan. Ang hayop ay naliligaw at labis na nagnanais na makabalik sa karagatan, kaya't inalok ni Goku na buhatin ito hanggang sa dulo ng paglalakbay. Sumama si Bulma, ngunit naputol ang kanilang paglalakbay nang biglang lumabas mula sa daan ang isang dambuhalang nilalang na parang oso at inatake sila. Madaling naiwasan ni Goku ang mga atake at pagtama ng sandata ng oso, at napaupo ito sa diwa ng pagkakatulog sa pamamagitan ng isang malakas na hampas lamang. Sa huli ay nakarating sila sa dalampasigan at ibinalik ng ligtas ang pagong sa tubig. Nagpasalamat ang pagong at sinabing maghintay sila roon, dahil nais nitong kumuha ng espesyal na regalo bilang gantimpala sa kanilang kabutihan. Samantala, bumalik sina Mai at Shu kay Pilaf na may masamang balita, dahil wala silang nakita sa lambak, ngunit nakatanggap na naman ng bagong impormasyon si Pilaf na ang isang Dragon Ball ay pag-aari ng isang taong tinatawag na ermitanyo ng dagat. Nagulat si Mai na nais sumama ni Pilaf, dahil karaniwan itong tamad, ngunit sumakay pa rin silang lahat sa eroplano upang hanapin ang ermitanyo. Bumalik man sa dalampasigan, nakita nila ang pagong na bumalik kasama ang isang matandang lalaki. Ipinakilala ng matanda ang kanyang sarili bilang Master Roshi, na ang ermitanyo ng dagat. Bilang pasasalamat sa pagligtas ni Goku sa kanyang kaibigan, nagpasya si Roshi na bigyan siya ng isang natatanging regalo. Ipinatawag niya ang isang mahiwagang gininto ang ulap na tinatawag na lumilipad na Nimbus, at sinabi kay Goku na maaari itong sakyan upang makapaglakbay kahit saan man sa mundo. Ipinaliwanag ni Roshi na may espesyal na tuntunin ang ulap, tanging ang mga taong may dalisay na puso lamang ang makakasakay dito. Sinubukan ni Roshi na sumakay, ngunit tumalsik siya at nahulog dahil hindi sapat ang kadalisayan ng kanyang puso. Si Goku naman ay madaling sumakay at nakapaglakbay ng maayos at ligtas gamit ito, at napansin naman ni Bulma na may isinusuot na Dragon Ball si Roshi sa kanyang leeg. Tinanong ni Bulma kung maaari niyang makuha ang bolang iyon bilang gantimpala, dahil nakatulong din sila sa pagong. Sa kanyang pagkabigla ay pumayag si Roshi, at sa ngayon ay mayroon ng 4 na Dragon Ball sina Goku at Bulma. Inilipat nila ang kanilang bahay na gawa sa kapsul at naghanda upang ipagpatuloy ang paghahanap sa natitirang 3 bolang nakakalat sa iba't ibang lugar sa bansa. Bago sila umalis, sinubukan ni Bulma na sumakay sa Nimbus kasama si Goku, ngunit hindi ito nakayanan ang bigat niya dahil hindi dalisay ang kanyang puso. Sa halip, kailangan niyang sumakay sa kanyang motorsiklo habang kasabay si Goku sa paglalakbay. Samantala, umuwi si Roshi at nakita si Pilaf at ang kanyang mga kasama na naghahanap sa paligid, na hinahanap ang Dragon Ball na ibinigay na niya. Sinabi ni Roshi na ibinigay na niya ang bolang iyon sa isang batang lalaki at dalaga, na umalis lamang hindi katagalan bago sila dumating.
Mabilis na sumakay si Pilaf at ang kanyang mga katulong sa eroplano upang habulin sila, ngunit sira ang sasakyang panghimpapawid kaya't bumagsak ito ng tuluyan sa karagatan. Naiwan silang nakadukdok sa tubig at hindi naabutan pa ang mga bida. Samantala, ipinagpatuloy ni Goku at Bulma ang pagsunod sa Dragon Radar, hanggang sa ihatid sila nito sa lugar ng ikalimang Dragon Ball na nakatago sa isang kalapit na nayon. Pagdating nila, labis silang namangha nang makita na ang lugar ay tila isang bayan na walang nakatira, dahil malinis at tahimik, ngunit may kakaibang pakiramdam na nakakatakot. Tulad ng karaniwang ugali ni Goku, naging marites siya kaya't binasag niya ang pinto upang tumingin sa loob ng isang bahay. Isang lalaki sa loob ang agad na umatake sa kanya gamit ang palakol, ngunit naputol ang sandatang ito nang tumama ito sa matigas na bungo ni Goku. Napagtanto ng lalaki ang kanyang pagkakamali at humingi ng paumanhin, at ipinaliwanag na inakala niya si Goku na isang nakakatakot na halimaw na nagngangalang Ulong. Sinabi ng taga-nayon na si Ulong ay isang nilalang na kayang magpalit ng anyo na nagdudulot ng gulo sa kanilang nayon, at madalas na kinukuha ang kanilang mga anak na babae. Nakita ni Bulma ang pagkakataon at nagalok na siya na ang haharap kay Ulong, ngunit may kondisyon, dapat bigyan sila ng mga taga-nayon ng Dragon Ball na itinatago nila. Bilang kapalit ng kanilang tulong, ipinakita ng isang babaeng nagngangalang Pauzo ang bolang iyon, at ipinangako na ibibigay nila ito kapag napigilan na nila ang gulo ni Ulong. Ngayon ay nagpasya si Bulma na bihisan si Goku ng damit na pambabae upang gamitin ito bilang pain, at sinabi niya kay Goku na hayaang dakpin siya ni Ulong upang matuklasan niya ang tagong tirahan ng halimaw at matalo ito mula sa loob. Pinaalalahanan ni Bulma si Goku na sapat na ang kanyang lakas upang magawa ito, at sa huli ay lumabas si Ulong upang kunin ang kanyang inaakala niyang hinihintay na premyo. Ngunit nang mapansin niyang ang dalaga ay isang batang lalaki na napakalakas, labis siyang nagalit. Nagbago siya ng anyo at naging isang malaking halimaw upang takutin si Goku, ngunit bigla na lamang siyang tumakbo palayo at bumalik sa kanyang tunay na anyo. Ang tunay na anyo ni Ulong ay isang maliit na nilalang na parang baboy. Nagreklamo siya na ang kanyang pagpapalit ng anyo ay tumatagal lamang ng 5 minuto, at kailangan pa niyang maghintay ng 1 minuto bago siya muling makapagpalit ng anyo. Ngayon ay nagsimulang hanapin siya ni Goku, ngunit dahil bumalik na si Ulong sa kanyang anyong parang maliit na baboy, hindi agad nakilala ni Goku kung sino ito. Nang lumipas ang 1 minuto, nagpalit muli ng anyo si Ulong at sinubukang subukin ang lakas ni Goku sa pamamagitan ng pagtatanong kung kaya nitong talunin ang mga semento. Madaling dinurog ni Goku ang mga semento gamit lamang ang isang daliri, na labis na ikinatakot ni Ulong. Nagbago siya ng anyo at naging paniki upang subukang lumipad palayo, ngunit sumakay agad si Goku sa Nimbus at hinabol ito ng mabilis. Nang matapos ang 5 minuto, bumalik si Ulong sa kanyang orihinal na anyo at nahulog sa lupa.